Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus bilang Word of God, bilang Logos. So, dito po sa devotion natin, pinag-aralan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nagsimula ang buhay niya nung panahon lang na pinanganak siya, no? Kasi ang understanding ko or sa consciousness ko na si Jesus sa New Testament lang. Pero wala siya sa Old Testament. Pero alam niyo po, habang lumalago tayo sa pananampalataya, lalo na kung nakasubaybay kayo dito sa ating daily devotions, maunawaan natin yung mga maraming bagay na inihayag sa atin ng banal na kasulatan. Kagaya po dito sa pinag-aralan natin, si Jesus, He is the Logos of God. Now, bakit po Logos? Ano po ba ibig sabihin ng Logos? Yung Logos po, kasi po yung New Testament ay naisulat sa Greek, no? At yung mga sinulatan ni John, isipin niyo po, dalawang klase ng tao yun, no? Merong mga Hudyo, tapos merong mga Grego. Isipin niyo sa panahon natin ngayon, parang mga Pilipino, tapos merong mga Amerikano. So, dalawang lahi yung kinakausap ni John. Si John po, siya yung sumulat ng Gospel of John, okay? So, gusto ni John ipakilala sa mga Hudyo, tsaka sa mga Grego, sino ba si Kristo? Kaya po dito interesting yung ginamit niya na introduction kay Jesus. Sabi niya rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, kung ikaw ay isang Hudyo, tapos binabasa mo yung sinulat ni John, tapos nakita mo agad, in the beginning, alam niyo po kung anong unang papasok sa isip mo? Kasi Hudyo, siyempre meron silang Old Testament. Sa Old Testament, yung pinakaunang salita sa Old Testament, in the beginning. So, syempre, kung ikaw, pinapakinggan mo si John or binabasa mo yung sulat niya, tapos Hudyo ka, umpisa pa lang, ibinabalik ka na dun sa aklat ng Genesis. Sa beginning. In the beginning. So, sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung isa kang Hudyo, na, hindi mo kilala si Jesus, wala kang understanding patungkol kay Jesus. Tapos, si John, ang goal niya, maintindihan mo kung sino si Jesus, makilala mo kung sino si Jesus. Sa pagbalagay natin na ikaw ay isang Hudyo, no? Tapos binabasa mo to, in the beginning was the Word. Ang unang papasok sa isip mo, yung Genesis chapter 1, tapos, papasok din sa isip mo na, nung nilikha ng Diyos lahat ng bagay, nagsalita siya. Okay, nagsalita yung Diyos. Kasi ganun sa Genesis chapter 1 eh. Every time nagsasalita ang Diyos, nalilikha yung mga bagay eh. So, kumbaga sa liwanag, malikha ka. Nalikha nga yung liwanag. So, yun yung nangyari sa Genesis 1. Ikaw, isa kang Hudyo, tapos merong Juan na ini-introduce na sa'yo si Jesus. Tapos sinasabi niya, alam mo ba, nung nagsalita ang Diyos sa Genesis 1, alam niyo ba na si Jesus yung salita? He is the Word. Jesus is the Word. And through the Word, through Jesus Christ, all things were made. Kaya po sa verse 3 dito, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya yung salita, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So dito pa lang, ma-mind blown ka na eh. Sasabog na yung isip mo. Anong nangyari dito? And then sabi rito ni John, alam niyo ba yung word na yon? He was with God. So ini-introduce na ni John sa mga tao, sa mga Hudyo, na alam niyo ba yung Diyos Ama, merong Diyos Anak. Magkasama na sila, simula't simula pa. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Magkasama na sila. And the Word was God, at yung Word na yun, Diyos siya. Basically, ini-introduce niya yung Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Pag binasa niyo yung Book of John, pagdating sa John chapter 14, 15, 16, puro patungkol na sa Holy Spirit. So sa Tagalog po, sa simula ay ang Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo ay kasama ng Diyos, at ang salita o Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ganyan po kasimpleng basahin ito.
Kung ikaw ay isang Hudyo, maunawaan mo na agad na sinasabi ni John dito, si Jesus, He is God. Sa simula ay kasama na ni Kristo ang Diyos, at lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo, at kung wala si Kristo ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. And then sa verse 14, sabi dito, at naging tao si Kristo. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Napakatindi, no? Sabi ko, nung inaaral ko to sa seminary, sabi ko, wow, this is Jesus. Ito yung totoong Jesus. Alam niyo po, maraming mga paniniwala na si Jesus nagsimula lang nung pinanganak siya, no? At si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Pero dito makikita natin, at naging tao ang salita. Yung Diyos sa Genesis 1:1, 2 and 3, dito nagkatawang tao. Kaya si Jesus, He is God, became flesh. The Word became flesh. Kaya po sa ibang mga sulat ni Juan, ito po yung sinasabi niya, ito po yung binasa natin ng mabilisan kanina sa devotion natin, no? That which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. Grabe. Yung Diyos na nagkatawang tao, nakasama namin, napakinggan namin, nakita namin, nahawakan namin, nakasabay namin kumain. Pinagluto pa kami ng isda, no? Nung gumawa siya ng tinapay, nag-miracle siya, natikman pa namin yung tinapay na yun. The life appeared. We have seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you, pinapangaral namin sa inyo, pinapahayag namin sa inyo, that we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Mga kapatid, hindi po pwede na na-encounter mo si Jesus. Nagkaroon ka ng fellowship with Jesus. Nakilala mo si Jesus. Tapos, hindi mo siya ipapakilala sa iba. Kaya po, yung Christianity, kaya po yung pananampalataya, yung mga disciples ni Jesus, yung gospel, nagtuloy-tuloy yan, na ipangaral yan, hanggang nakarating yan sa iyo at sa akin. Hanggang ngayon, pinapangaral pa rin natin. Because of the truth that once you came to know Jesus, you can't help but to share. You can't help but to proclaim who Jesus is. Gusto mong marami pang taong makakilala kay Jesus. And I hope and pray that that is your desire. Yan yung nasa iyong pinakananais ng iyong puso na iproklama ang ating Panginoon Jesucristo ang mga tao sa paligid natin. So, dito po sa devotion natin na ito, mahaba po ito, no? Marami pa akong gusto i-share dito. Sige, last na. Nakaka 9 minutes na tayo, pero last na. Nabanggit ko po kanina na dalawa po yung audience ni John, yung isang mga Hudyo, na bumabasa ng Old Testament. Yung pangalawang audience niya naman, mga Grego, wala naman silang Old Testament. Hindi sila nagbabasa ng Biblia, no? Ng Old Testament. Pero, yung Logos, kilala nila. Alam nila kung ano yung Logos. Yung Word, alam nila yon. Ang understanding nila ng Word, sa pamamagitan ng Word, ng Logos, lahat ng, yung buong creation, yung solar system na inoobserbahan nila, yung paglubog at yung pagsikat ng araw,
yung pagkilos ng mga bituin. Siyempre, pag tinitingnan mo, umaaraw, gumagabi, yung mundo, sabi nila ng mga Grego, organized na organized. Yung dagat, patuloy yung alon, hindi natatapos. Sabi ng mga Grego, sino yung nagpapagalaw sa lahat ng ito? Sino yung nagsosustain sa lahat ng ito? Sino yung humahawak sa lahat ng ito at nagpapanatili? Sabi ng mga Grego, that is the Logos. Sabi naman ni Juan, kilala ko yung Logos na yan. Kilala ko kung sino yung Logos na yan. Si Jesus yan. Kaya ito, ini-introduce ko sa inyo, yung Logos nagkatawang tao. And through the Logos, all things were made. Napakaganda po, no? Yung book of John, basahin natin. Ini-introduce ni John sa mga Grego at sa mga Hudyo kung sino ba si Jesus. Again, dito po sa series natin na ito, sa buong December, ang gusto natin, mas makilala natin sino ba si Jesus Christ. Na-introduce siya dati, 2,000 years ago, sa mga Grego, sa mga Hudyo, na-introduce sa mga Pilipino. Ano po yung purpose nito lahat? Makilala natin siya. At lumago tayo sa ating relasyon sa Kanya. So yun lamang po, magkita-kita tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.